Delayed na ang regla mo. Ang dami mo nang ginawang pregnancy test pero negative pa rin. Ano ba ang susunod mong gagawin? Ang pregnancy test ay isang test para malaman kung may HCG o human chorionic gonadotropin, isang hormone na nanggagaling sa inunan o placenta. Pwede itong ma-detect sa ihi o dugo ng isang buntis. Ang level ng HCG ay unti-unting umaakyat. Nagdodoble ito every 48 to 72 hours. At ang pinakamataas na level nito ay between 8 to 11 weeks ng pagbubuntis. Ang ordinaryong pregnancy test ay pwedeng makadetect ng HCG level na 25 milliIU per ml pataas. Pag early pregnancy at less than 25 milliIU per ml pa lang ang level ng inyong HCG, pwedeng mag-negative pa ang inyong pregnancy test. Kadalasan, positive na ang blood pregnancy test 3 days before ng expected na regla ninyo. Kadalasan, positive na ang urine pregnancy test pag 3 days delayed na ang regla ninyo. Base sa mga kaalaman na to, ano nga ba ang pwede mong gawin kung delayed ka na at negative pa rin ang iyong pregnancy test? Una, hanggat wala kang regla, pwede mong ulitin ang iyong pregnancy test every 2 to 3 days. Hindi gaanong tumataas ang level ng HCG sa loob ng 24 oras. Kaya hindi naman kailangang ulitin ng 2 times, 3 times, 5 times in a day ang inyong pregnancy test. Pangalawa, kung sumasakit ang inyong puson at may abnormal na pagdurugo, magandang ipagawa ang blood or serum pregnancy test. Pag abnormal pregnancy kasi, kamukha ng ectopic pregnancy, pwedeng ang level ng HCG ay mas mababa kaysa sa normal pregnancy at hindi ito nadedetect ng urine pregnancy test. Pangatlo, kung 2 weeks na kayong delayed at negative pa rin ang inyong pregnancy test, magandang magpa-check up na. Maaring meron kayong hormonal imbalance. Maraming conditions ang pwedeng maging dahilan para magkaroon kayo ng hormonal imbalance. Una, posibleng may PMOS kayo or polyendocrine metabolic ovarian syndrome na dating tinatawag na PCOS or polycystic ovary syndrome. Kung may PMOS kayo, posibleng may irregular period, infertility o hirap mabuntis, weight gain, may cysts sa ovaries, acne, or excessive hair growth. Pangalawa, posibleng may problema kayo sa thyroid. Pwedeng hyperthyroid o hypothyroid. Pangatlo, pwedeng mataas ang inyong prolactin na pinoproduce ng pituitary gland. Pang-apat, pwedeng ma-delay ang inyong regla kung may severe mental, physical, o emotional stress. Pang-lima, kung kayo ay nagbe-breastfeeding, pwedeng hindi kayo magregla. Pang-anim, pwedeng ma-delay o hindi kayo magregla kung gumagamit kayo ng mga contraceptives, kamukha ng Depo injection, hormonal IUD, contraceptive implants, o progestin-only pills. Pang-pito, kung may severe illness kayo, kamukha ng severe infection o cancer, pwedeng ma-delay ang inyong regla. Pang-walo, ang extremes of age, kung sobrang bata o malapit na sa menopause, pwede ring ma-delay ang inyong regla. Pang-siyam, may mga gamot na pwede maging dahilan para ma-delay ang regla. Kasama dito ang antipsychotics, thyroid medications, anti-epileptics, antidepressants, chemotherapeutic drugs. Pang-sampu, kung may radiation therapy kayo dahil sa cancer, pwede magkaroon ng effect ito sa ovaries at maging dahilan ng delayed o hindi pagre-regla. Pwede rin ma-delay ang inyong regla kung nagkaroon kayo ng operasyon sa inyong ovaries. Pwede rin magkaroon ng hormonal imbalance at ma-delay ang regla kung may significant weight gain o weight loss. Pwedeng makaapekto sa regla ang eating disorders kamukha ng anorexia nervosa at bulimia. Marami pa rin ibang conditions ang pwedeng makaapekto sa ating regla. Kaya kung delayed na ang inyong regla at hindi naman buntis, magandang magpa-check up na.